Hi Pinky, kasalukuyang nagaganap na ang mga pagtatanong ng mga senador, partikular na yung chairman ng Committee ng Economic Affairs at sa mga official dito hinggil sa Benham Rice. Pero bago yan ay nagbigay na nga ng pahayag si National Security Advisor Hermogenes Esperon na sinasabi niya na inaward na ng United Nations sa Pilipinas ang Benham Rice. Ibig sabihin, walang claimant dito o ngayon ay wala siyang alam. In his words, sabi niya, we're not aware of other claimants. So, ang tanong ay, meron ba siyang nakikitang ibang mga potential claimants o threats dito sa Benham Rice? Kasunod nga yan, nung report na sinasabing nagpapatrolya ang mga vessels ng China, sinabi niya na wala daw siyang nakikitang potential claimants o threats sa ngayon at sa near future. Sabi niya, tinanong siya kung, sinabi niya na merong ibang mga nangingisda doon. Pero yan ay bahagi lamang ng freedom of navigation na pwede namang daw gawin ng ibang mga bansa dito nga sa Benham Rice. At naitanong din kung isang innocent passage lang nga ba ang ginagawang pagpapatrolya o pagdaan ng China o mga vessels ng China doon sa Benham Rice. At sinabi niya, ito ay isang innocent passage. Ngayon, nagtataka ang ilang mga senador na kung bakit naging innocent passage yun samantalang sa loob ng 3 buwan o nagsimula ng Setyembre hanggang Enero ngayong taon ay meron ng mga sea vessels doon ang China. Ang sagot dyan ni Esperon ay wala pang maliwanag na report na nakukuha mula sa BRP Alcaraz ng Philippine Navy. Hindi rin masagot, walang klarong sagot si Esperon kung saan ba nanggaling yung mga drone o kung ano ba ang ginagawa doon ng mga drone, kung kanino ang mga drone na iyan. Pero naitanong din kung merong mga official request ba na ginawa ang China. Hindi ito masagot directly ng Department of Foreign Affairs. Wala dito ang Secretary of the Department of Foreign Affairs, pero meron dito ilang mga kinatawan ng Foreign Affairs at dito rin nalaman sa pagdinig na noong 2015 pa ay nag-apply na ng research o navigation ang bansang China sa Benham Rice na hindi nga pinayagan. Ito yung paghingi nila ng permit para mag-navigate doon sa lugar pero hindi na pinayagan noon pa ng bansang Pilipinas. So matatandaan na lumutang lamang ang istoryang ito noong sinabi dati ni Defense Chief Lorenzana na meron ngang pinag-utos ang Pangulo na merong mga Chinese na mga nagpapatrolya doon sa lugar. At ngayon, sinabi rin ng kinatawan ng DFA na ang unang-unang mangyayari, kumbaga ang protocol para ikaw ay makapag-navigate doon sa lugar, kailangan mo munang pumunta sa embahada dito sa Pilipinas ng isang foreign nation at kinakailangang i-coordinate ang lahat sa Department of Foreign Affairs. Samantala patuloy ang pagtatanong ng mga senador sa ilang mga kinatawan ng iba't ibang mga government agencies hindi na dito sa Benham Rice. Thank you. Cecil, importante din pag-usapan dahil panukala yan, palagay ko. Dalawa sila, no? Si Senator Angara at si Senator Win Gatchalian dito sa Benham Rice Development Authority. Kung di ako nagkakamali, Cecil, una na itong ipinanukala ni Senator Angara. Tama ka, ang panukalang batas ay inihain noon pang Hunyo ng nakaraang taon at nais ngang malaman dahil noon pa nga ay meron na mga report na may mga nagpapatrolyang mga Chinese vessels na sa Benham Rice. Nais nating malaman, particular na lalo na nitong committee ni Senator Win Gatchalian kung ano ba ang mga potentials, marine potentials at energy potentials na makukuha ng ating bansa at kung bakit ngayon nga ay kumbaga nadi-discover na ng ibang bansa na kumbaga bago pa nila ma-discover, kailangan ay mapakinabangan na natin ang Benham Rice. At ang Benham Rice nasa east, no? Opposite dito sa South China Sea. So, importante din, ito nabibigyan ng linaw at nalalaman natin ang ilang pang mga, siguro dapat nating malaman hinggil nga dyan sa Benham Rice dahil sinasabi nga ang Pilipinas ang may karapatan na mag-explore at exploit nitong Benham Rice. Sige, Cecil, bumalik ka na doon sa hearing at kukuha na lang kami ng karagdagang detalye sa iyo sa mga susunod na newscast. Maraming